Hello mga suki, welcome back sa ating channel. Ang video natin ngayon ay gagawa tayo ng pattern ng blouse school uniform. Kaya naman para sa mga gustong matuto at nag-aaral pa lang sa pananahi, tara, panoorin nyo to para makakuha kayo ng konting kaalaman dito. Okay? So ito ang ating mga sukat. Meron tayong tape measure na gagamitin. May roller tayo, may G-curve, lapis, tsaka gunting. Ang ating sukat, mga suki, ay shoulder, ay 15, sleeve length 9, sleeve width 6, armhole 16, ang bust ay 32 plus 2 inches magiging 34. Ang waistline ay 26 plus 2 inches magiging 28. Ang hips naman ay 34 plus 2 inches magiging 36. Ngayon ang neckline ay 13 plus 2 inches magiging 15. Ang pole length ay 23. Okay? So ito mga suki ang sukat. Ang una natin gagawin, magsusukat muna tayo ng buttons allowance. Mula dito sa gilid, sukat tayo ng 1/2 inch. Pagkatapos, lalagyan natin ng line. Ikukunik natin yung ating mga sukat. Pagkatapos, dito naman sa taas, sukat tayo ng 2 and 1/2. Ngayon, lalagyan natin ng line. Okay? Susukatin natin ng full length. Ang ating full length ay 23. So, lalagyan natin ng tanda. Ganon din dito sa gilid. Susukat tayo ng 23. Ngayon, ikukunik natin yung ating guhit. Kunin naman natin ang ating armhole. Ang ating armhole ay 16, kalahati, 8 inches, plus 1/2 inch allowance. Ngayon, lalagyan natin ng line. Mula bust hanggang hips, kunin natin ang kalahati. 14 and 1/2. So, 7 and 1/4. Ngayon naman, mula sa guhit natin na 7 and 1/4, maglalagay tayo ng tag 1/2 inch magkabilang side. Katapos lalagyan natin ng line.
ito yung gagawin nating tax. So itong magiging guide natin sa paggawa ng tax. Okay? Ngayon naman, kunin natin ang bust. Ang bust line ay 34. Mula dito sa ating guhit, baba tayo ng mga 1 inch. So 34 divided by 4 equals 8 and 1/2. Ang waistline ay 28 divided by 4 equals 7 plus 1 inch para sa tax. So magiging 8 inches. Ngayon naman ang ating hips ay 36. Hatiin natin sa 4 equals 9 inches. So ganyan lang mga suki. Ngayon naman, i-connect natin yung ating mga guhit. So gagamitan natin ng curve roller. I-connect natin ang waistline hanggang bust line. Mula naman sa hips hanggang waistline, i-connect din natin. So, ganyan lang. Kadali ang paggawa ng pattern. Punta naman tayo dito sa laylayan. Mula dito sa ating guhit, sukat tayo ng 1 inch para sa ating front. So, ito yung front. Ito naman yung back. Ito naman yung tax ng front. Ito yung tax ng back. Ito yung bust line. Okay? So ngayon, gagawa tayo ng tax para sa likod ng ating blouse. Hatiin lang natin dito sa may waistline, kunin natin ng kalahati. So 8 inches, hatiin natin, magiging 4 inches. Sukat din tayo dito sa bust line ng 4 inches. Ganon din dito sa may hips line. Pagkatapos, ikukunik lang natin yung ating mga guhit. Yung ating mga sinukat. Mula dito sa center, susukat tayo ng tag half inch kabilaan. Tapos, lalagyan natin ng tax. Ngayon naman, gagawa tayo ng tax para sa harap. Mula dito sa button sa allowance, sukat tayo ng 3 inches. Ganon dito sa baba, sukat tayo ng 3. Pati dito sa bust line. I-connect lang natin yung ating mga sukat. Pagdating dito sa bust line, bababa tayo ng 1 inch. So hanggang dito lang yung ating tax. Mula dito sa center, sukat tayo ng tag-half inch. Pagkatapos, saka natin gagawin ng tax. So, ganyan lang mga suki ang paggawa ng pattern. So, may pattern na tayo sa body ng ating blouse. Ngayon, dito naman tayo sa taas.
Ang ating shoulder ay 15. So, kalahati ng 15 ay 7 and 1/2. Mag-a-add tayo ng 1/2 inch para sa allowance. Para naman sa ating back neckline, sukat tayo ng 3 and 1/2. Ngayon tataas tayo dito ng 3/4. Dito naman sa may dulo ng ating shoulder, baba tayo ng 1/4. I-connect natin yung ating shoulder at saka back neckline. So, ganyan. Ngayon, yung ating sukat dito ay 8 inches sa ating shoulder. Ibaba natin yung 8 inches. Maglilis lang tayo ng 1/2 inch para makakuha tayo ng sukat sa ating armhole. Maglalagay lang tayo ng line mula dito sa dulo ng shoulder hanggang gitna. Tapos lagyan natin ng gamitan natin ng G-curve para sa ating back armhole. Okay? Dito naman sa ating back neckline, ipopurma din natin. Gamitan natin ng G-curve. So, meron na tayong back armhole, meron tayong back neckline. Ngayon, para makakuha natin yung ating front neckline, ikakat muna natin yung ating pattern. So, hanggang dito lang yung ating cut. Ipo-fold lang natin yung dulo ng ating pattern ng mga 3/4. Lalagyan lang natin ng marking yung magkabilang dulo ng shoulder. Pagkatapos, ikukunik na natin. So, ito yung ating magiging front shoulder. Dito naman sa ating back armhole, para makuha natin ng front armhole, mula dito sa guhit na to, sukat tayo ng mga 3/4. Tapos iporma natin, gagamitan natin ng G-curve. So, ganyan lang ang paggawa ng front armhole. Okay? Ngayon naman, para sa ating front neckline, sukatin natin yung ating back neckline. Tapos, ang pinakadulo, dito natin itatapat sa dulo ng ating front neckline. Ang ating neckline ay 15. So, hatiin natin ng 15. Kalahati ay 7 and 1/2. So, hanggang dito mga suki. Lagyan lang natin ng guhit. Tapos gamitan natin ng G-curve. So, ganyan lang. Ito yung ating back neckline. Ito naman yung front neckline. Ito yung front armhole. Ito naman yung back armhole. Para makasigurado tayo mga suki, susukatin natin ang ating armhole. Kung sakto ba dito sa ating sukat na 16 inches. Gagamitan natin ng tape measure. Kailangan ng ating tape measure ay nakatayo pag nagsukat tayo. Sundan lang natin yung ating guhit.
So, sakto lang mga suki. Pasok siya sa ating 16 na sukat sa ating armhole. Okay? So, ngayon, pwede natin i-cut yung ating pattern. So, ipufold lang natin yung ating pattern ng maayos. Okay? Sunod naman natin gagawin ang ating sleeves. So, ito yung ating gagamitin na pattern. Ipufold lang natin yung ating pattern. Una natin gagawin, maglalagay muna tayo ng guhit. Pagkatapos, sukatin natin ang haba ng ating sleeves. Ang ating sleeves ay 9 inches plus half inch na allowance. So, magiging 9 and 1/2. Ang ating fold allowance naman dito sa sleeves, sukat tayo ng 1 and 1/2 hanggang 2 inches. Lagyan natin ng line para sa ating fold allowance. Ngayon kunin natin ang kalahati ng 9 and 1/2. So magiging 4 and 3/4. Dahil pambabay ang ating sleeves, mula dito sa center ng ating sukat, baba tayo ng 1 inch. Dito tayo magguguhit. Okay? So, ang ating armhole ay 16 plus half inch na allowance. Sewing allowance to mga suki. Ngayon, lalagyan natin ng marking. Kunin natin ang kalahati ng 8 and 1/2. Bali 4 and 1/4. So, ganyan lang mga suki. Ngayon, gagamitan natin ng tailor choke o Dixon. Yung pagporma ng ating sleeves pattern. So, gaganyan lang natin para madali. So, ito ang ating magiging guide. So, ganyan lang mga suki. Tublihan lang natin para maliwanag. Okay? Ngayon naman, ang ating sleeve width ay 5 and 3/4. Ay, 6 inches pala mga suki. So, ikukunik lang natin yung ating guhit. So, ganyan lang. Ngayon, ikakat natin dito sa may fold allowance. Pagkatapos, i-fold natin yung ating pattern. Saka natin ikakat. I-doubling lang natin yung ating marking. Ngayon, ang gagawin natin, ikakat natin yung sobrang yung back dito para yung back, magiging back natin ito na.
So, ang magiging front natin, ito naman. Lalagyan lang natin ng tanda na ito yung ating front. Ito naman yung back ng ating sleeves. Okay? So, tapos na tayo sa sleeves. Ngayon naman, gagawa tayo ng collar. So, i-fold lang natin yung ating pattern paper. Una natin gagawin, maglalagay muna tayo ng guhit. Sukat tayo ng mga 3 1/4. Lagyan natin ng guhit. Ang ating neckline ay 15. So, kalahati ng 15 ay 7 1/2. Guguhitan lang natin 7 1/2. Mag-a-add lang tayo ng 3/4 dito sa taas. Pagkatapos dito naman, maglilis tayo ng 1/2 inch. Ngayon, ikukunik natin yung ating sinukat. Ganyan. Dito naman, hatiin natin ng 7 1/2. So, ang kalahati ay 3 3/4. I-connect naman natin to dito sa 1/2 na ating binawas hanggang dito sa center. Yan. So, ngayon, meron na tayong sports collar. Pwede natin i-cut mga suki. So, ito na yung ating sports collar. Okay? So, kompleto na tayo. Meron tayong sleeves, may collar, saka yung body ng ating pattern. Okay? So, sana'y nakapagbahagi tayo ng kunting ideya sa ating mga viewers. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Kung meron naman kayong katanungan, pwede kayo mag-comment sa baba ng ating video. Okay? Hanggang sa muli. God bless po sa inyong lahat.